during that time, parang is it a personal choice to stop or dahil walang masyadong offer of course stage ka at that time, kaya you focus on your studies first? Ayun, dahil po dun sa tanong na yun, gusto ko po talaga mag-thank you sa ABS and sa Star Magic and sa lahat po ng boss kasi after po ng Wildflower, hindi po sila nag-stop magbigay ng offer, ng opportunity. So sa loob po ng 6 years na yun, nakakatanggap po kami nila mama ng offer kahit po sa kabilang network, hindi po nawawala yun. Pero sariling decision ko po and sariling stability po sa utak ko yung ini-aim ko. Kumbaga gusto ko po na hindi ko mamimiss yung youth ko kasi malaki po sa early age ko ang nawala. Pero at the same time na-enjoy ko po yun. Pero gusto ko lang po yung gigising ako ng isang araw ng wala akong iisiping schedule, wala akong iisiping work, wala akong call time. Gigising ako para tumambay, gigising ako para pumunta sa school, kung matutulog man ako sa school, yung parang normal po na buhay. Gusto ko po na regular life and ayoko na super duper happy nga ako sa work, sa career. Tapos may na-miss or meron akong one day lulukba ko, sayang, sana pala. Ayoko nang regret. Ayoko na. So yun po, gusto ko stable yung sa career ko and at the same time, mababalance ko po yun sa normal life ko na at one point of my life po, naging normal akong tao na pumupunta ako sa SM ng hindi para sa work yung bibilin ko, pupunta ako sa SM kahit dadaan lang ako, or pupunta ako sa school kahit walang pasok, tatampay lang. But they still know you. Opo. Meron pa rin mga nakakakilala, yung akala nila nag-artista pa rin ako. Pero ayun, hanggat maaari gusto ko po na tatrato nila ako na normal na tao lang. Hindi bilang artista. Oo. I remember sa Facebook kami nag-uusap ni Mami kasi they've been reaching out to you kasi nagulat ang lahat na ito na si Cyril ngayon sa social media, di ba? Naging talk of the town. Ito na yung pinapanood namin from the teleseries of ABS-CBN. Na-shock ka ba? Kasi at that time, hindi rin ganun ka ng social media, di ba? But you got all the negative and the positive comments online. But how were you able to handle it? Ako sobrang naiintindihan ko po sila. Kasi sobrang tagal ko po talagang hindi active. And kahit ako po, halimbawa, meron akong dating pina-follow or meron akong idol na artista sa isang reality show or merong isang celebrity na sinubaybayan ko ng bata siya. Tapos pag nakita ko siya bigla sa news na, alam mo, ito na siya! Kumbaga ako din po as a viewer, ganun din po yung reaction ko. Kaya naiintindihan ko po sila lahat, yung mixed emotions, mixed comments, lahat po sila naiintindihan ko. And siguro, hindi porket naiintindihan ko sila, palalagpasin ko po yung mga negative comments. Doon po ako magkakaroon ng voice. Doon po ako magko-call out kahit wala na sa akin. You're very vocal naman about your style, yung mga body shaming, di ba? Feeling ko po kahit na hindi ako active or hindi na ako artista, kahit hindi na ako celebrity that time, I still have the platform to use my voice and to speak up for myself. Pero lahat po ng positive comments, sobrang na-appreciate ko po yun. And doon po bumalik sa akin yung humility na grabe, yun pala yung narating ko noon. And grabe, tinangkilik pala nila talaga ako noon. Kasi nung bata po ako, hindi ko naman po alam yung nung bata po ako, feeling ko may nahabol na sa akin, magpapapicture, ganyan. Siyempre, super bata. Isa sa mga ginagawa ko noon, tumatakbo, o kaya dinedid, yo, sobrang bata ako. Hindi pa ako nung mga panahon. Pero ngayon parang nakakamiss po pala nung nakikita ko po yung comments nila. Nakakamiss po pala yung ganong satisfaction na may mga viewers, may mga taong hindi ka kilala na matutuwa at sumasuporta sa'yo. So, sobrang happy po ako for all the comments and praises and appreciation na nakuha ko po. And proven you're one of the best actresses we have today in this generation. Kiko!